Hello mga kapatid. Good morning po dyan sa inyong lahat. And God bless everyone. I'm here again. Narito na po ako muli, mga kapatid, mga mahal sa buhay, mga kaibigan, para maghayag na po ng salita ng Panginoon at upang maikalat natin at maipahayag ang magandang balita na nagmumula sa ating Panginoon sa Kristo. Hallelujah. Kumusta po ang buong linggo natin? Kumusta po ang buhay natin dyan mga kapatid? Hallelujah. Thank you Lord. Yes, good morning po Sis Jessamay. Pagpalain nawa po kayo ng Panginoon sa pagpatuloy niyo po sa paglilingkod sa Panginoon. Naway magpatuloy lang po tayo mga kapatid sa anuman ng pinagagawa sa atin ng Panginoon. Sa araw na to mga kapatid, bago po tayo magsimula, awitan mo po muna natin ang ating Panginoon Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, sapagkat binigyan lang po tayo mga kapatid ng bagong buhay, bagong kalakasan, panibagong sigla at panibagong buhay ang araw na ito. Kaya bago po tayo dumako sa salita ng Panginoon, let us sing to the Lord and worship Him in His Spirit and truth. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus Christ. Hallelujah. Come and join us and be blessed. Yes, Lord, this is your house. Yes, Jesus. Yes, Lord, we welcome you, Lord God, to this place in our heart, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit, touch everyone, Lord. Pupulot ang bawat puso namin, Lord. Lahat ng mga tao na nanonood dito nakapanig, Panginoon. As we gather in this place today, Holy Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desire, sweep across our hearts with holy fire. Oh, have your way. Yes, Lord. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. We welcome you, Lord God. We welcome you, Holy Spirit. Yes, Jesus. Napakabuti mo, Panginoon. As we offer up our hearts and lives, let them be a living sacrifice. Oh, have your way. Have your way, Lord. Be glorified in everything we do. Be glorified in everything we say. Oh, have your way. This is your house, yes, Lord, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. As we pray, oh Lord, don't move. Thank you, Lord God. It's your voice belong to you. This is house for life, God.
is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. Lord, welcome po namin kayo sa bawat buhay namin, Panginoon. Sa aming mga puso, Lord, manahan ka po, Panginoon, sa aming mga right now in the mighty name of Jesus Christ. Pagpatuloy po natin na uwitan ng Panginoon at damhin ang kanyang presensya. Oraya maseri riya santo. Yes, Lord God. Thank you, Lord Jesus. We welcome you to this place. We welcome you in our heart, Lord God, right now. Thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ. Hallelujah. Now, Lord, right now, we welcome your Holy Spirit, Lord God. Lord, we open our heart, Lord God, to dwell in our heart, Lord. Holy Spirit, come and join us and let your presence, your holy presence be upon us, Lord. Hipuin niyo po, Panginoon ko, Lord God, ang bawat puso namin, Lord God. At pag umapawin niyo po sa araw to, sa bagong buhay na to, sa bagong umaga na to, Panginoon, nauwitan ka namin, napasalamatan ka namin, Lord God. Let your love and peace and joy be upon in our heart, Lord, in our life, Panginoon, right now. By the power of your Holy Spirit, by the power and anointing of your Holy Spirit, Lord God. Let your fire of love be upon in our heart, Lord, right now in the mighty name of Jesus Christ, right now. Hallelujah. 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 Hallelujah in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Jesus. Holy Spirit. No place I would rather be. No place I would rather be. No place I would rather be than here in your love. Here in your love. No place I would rather be. No place I would rather be. No place I would rather be than here in your love. Here in your love. No place I would rather be. No place I would rather be. No place I would rather be than here in your love. Here in your love. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Yes, Lord. Let your fire of your Holy Spirit be upon them, Lord, right now. In Jesus Christ's mighty name. Let the fire of the Holy Spirit and your love and your joy be upon them, Lord God. No place I would rather be. No place I would rather be. No place I would rather be than here in your love. Here in your love. No place I would rather be. No place I would rather be. No place I would rather be than here in your love. Here in your love. Thank you, Lord. Lord, Holy Spirit. Thank you po. Hayaan niyo po, Panginoon, na maranasan niyo po, Panginoon, nila ang kapangyarihan mo, ang iyong kapayapaan, ang iyong anointing, ang iyong presensya, Panginoon, ang iyong love, ang iyong peace, Lord, be upon them right now, Panginoon. In Jesus Christ, and mighty name, Lord God. In
Jesus Christ's mighty name, let the Holy Spirit touch them, Lord. Touch them, Holy Spirit, right now. Encounter them right now. Right now in this place. Right now at this time, Lord God, in the mighty name of Jesus Christ. Right now, Lord. Set your fire, Lord. Baptize them, Lord, by your Holy Spirit, Lord. Right now, let your joy, your peace be upon them, Lord God. Let your love, your mercy, and grace be upon them, Lord God, in the mighty name of Lord Jesus Christ. Yes, Lord, we want you, Lord God. We want you more, Lord Jesus Christ, Lord God. Lord, we are here, Lord God. We are here, Lord God, right now. No place I would want to be. No place I would want to be. No place I would want to be in. Hearing your love, hearing your love. I want more of you, God. I want more of you, God. We want you more, Lord. We want you more, Lord. We want you more, Lord Jesus. Let your love, Lord, let your healing flow be upon them, Lord God. Let your anointing be upon them, Lord, right now. Right now, Lord, encounter them, Lord God, in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Lord, papurihan ka nila. Pasalamatan ka nila sa kanilang mga buhay, Panginoon ko, Lord God. Let your protection be upon them, Lord. Let your healing be upon them, Lord God, Jesus Christ. Let your peace, Lord God. Let your love, Lord God, be upon them, Lord. We ask you right now, Panginoon, your wisdom, knowledge be upon us, Lord God. Lord, let your revelation be upon them, be upon us, Lord God. Lord, mangusap ka po sa kanila ngayon, Lord God, sa mga araw na ito, Lord God, habang inaawit ka po namin, Lord God. Lord, ipaalala mo sa kanila, Lord God, ang mga kabutihan mo sa kanilang mga buhay, Lord God. Lord, sa mga naghahangad na makilala ka sa buhay nila, Lord God, sa mga taong, Lord God, na nais na makamit ka sa buhay nila at makilala ka ng buong puso sa buhay nila, Lord God, at masunod ko nila sa ilang mga buhay, Lord. Right now, encounter them, Lord God. Let your fire of the Holy Spirit be upon them, Lord God, right now. Let your love open their mind, open their eyes, open their ears, Lord, and open their heart, Lord God, to dwell you in their life, in their heart right now, Lord God. In Jesus Christ's mighty name. In Jesus Christ's mighty name, Lord God. In Jesus Christ's mighty name, Lord. Right now. Father, thank you, Lord God, Jesus. Set your fire in their soul, Lord God. Set your fire in their soul, Lord God, right now in the mighty name of Jesus Christ. No place I would rather be. No place I would rather be. No place I would rather be than hearing your love, hearing your love. Set a fire down in my We want you, Lord God, Jesus Christ. We want more of you, Lord Father God. We want more of you, Holy Spirit, right now. Right now, touch them, Lord God, right now. Lord, thank you, Jesus Christ, Lord. We want you more. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, sa bagong araw na ito. Panibagong buhay na ito, Panginoon, na binigay niyo sa amin, Lord. Salamat po, Ama, sa pagmamahal mo, sa kadakilaan mo. Natunay nga po, Panginoon, ng pag-ibig mo, Lord, ay hindi mahihiwalay sa amin. Ng pagmamahal mo, Lord, wala ka pong katulad sa amin. Wala ka pong katulad, Panginoon. Hindi po, Panginoon, may kukumpara ang pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Walang sino man tao o nabubuhay sa mundong ito na makakatulad sa iyo, na makakahigit sa iyo, Panginoon, ang iyong pagmamahal at ang iyong pag-ibig sa amin, Panginoon, sapagkat, Lord, ikaw ang Diyos ng pag-ibig, ikaw ang Diyos ng pagmamahal, ikaw ang Diyos ng kagalingan. Lord, ikaw po ang Diyos ng kasiyahan at pag-asa at katagumpayan namin, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong paggabay sa amin, sa patuloy mo sa pag-protection sa amin, Lord, sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, Lord God. Lord, sa araw ito, Panginoon, humihingi po kami, Panginoon, ng anumang
kasalanan, nakapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. Ito man po ay maliit o malaki, Panginoon, sa isip, salita, sa gawa, Lord, humihingi po kami ng lubos na kapatawaran sa lahat, Panginoon, ng aming nagawang kasalanan, sa aming mga pagkukulang, Panginoon ko, Lord God, upang, Lord God, paglingkuran ka sa aming buhay, upang makilala ka po namin, Lord. Sa ganun din po, Panginoon, gaya po ng pagpapatawad nyo sa amin, Ama, pinapatawad din po namin, Lord, ang sino mang nakasakit ng aming damdamin, Lord God, maging aming kaibigan, maging aming mga pamilya, maging aming ka-relatives, o sino pa mang tao, Panginoon, Lord, we forgive them, sapagkat, Lord, pinatawad po kami na walang alinlangan, Lord God. Lord, salamat po, Lord God. Lord, dalangin po namin na, Lord, hugasan niyo po at linisin niyo po ang aming puso, ang aming kaisipan ng iyong banal na dugo na siyang tumigil sa krusong Kalbaryo, Lord God. Cleanse us, Lord God. Cleanse us body and soul and spirit, Lord God. In the mighty name of Jesus Christ, Lord. Right now, Lord God, hayaan niyo po, Panginoon, na maranasan ka po ng aming mga kapatiran, Lord God, sa araw na to, sa lahat ng nanonood nito at makakapanood nito, Panginoon, Lord God. Lord, let your anointing with your Holy Spirit be upon them, Lord God, right now, Lord. Let your love, set your fire be upon them, Lord God. Let your love and peace and goodness, Lord God, be upon them. And let your mercy and grace, Lord God, Jesus Christ, Lord. Encounter them right now, Panginoon. Encounter them, Panginoon, Lord, right now, sa araw na to, sa mga oras to, Panginoon ko, Lord God. Naway, ang kalooban mo, Panginoon, ang salita mo lamang, Panginoon, na siyang lalabas at marinig namin, Lord God, sa mga taong ito, Panginoon. Lord, tinatakwil ko po anumang fleshly desire sa sarili ko, Panginoon. Sariling pag-iisip ko, sariling pag-unawa, Lord, tinatakwil ko po ito, bagkos ang kalooban mo lamang, Panginoon ko, Lord God, by the guidance of your Holy Spirit, ang siyang, Lord, marinig, ang lumabas sa bibig ko, at Lord, sapagkat, Lord, yun lamang po, Panginoon, Lord God, ang siyang tanging, Lord, malaman at marinig nila, at upang, Lord God, upang, Lord God, ang salita mo, at ang katotohanan, Panginoon, ang siyang tumanim sa puso nila, sa isipan nila, at upang ito'y may sa buhay nila, Panginoon ko, Lord God. Lord, salamat po, Panginoon. Ito pong aming dalangin, Lord God, in the mighty name of your Son, Jesus Christ, and with the guide of your Holy Spirit, in Jesus' name, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Right now, kamusta po, Kamusta po mga kapatid sa buong araw natin, sa buong linggo, buong buwan. Salamat po mga kapatid at dumalo kayo at pinakinggan niyo itong mensahe na to. At titiyak ko po na ang mensaheng ito ay makatulong po sa inyo, sa bawat isa sa atin upang ang pananampalataya natin ay mas talong lumawak at maging matibay, sapagkat sabi ng Panginoon sa Bible na pagbulay-bulayan natin ang salita ng Panginoon araw at gabi sa Joshua 1:8. So kailangan po natin ng salita ng Panginoon, hindi lang po mga kapatid na kinakain natin yung pang fleshly desire natin, kundi pakainin din po natin ang ating spiritual life, na kung saan matatagpuan po natin to sa salita ng ating Panginoon, sapagkat ang salita ng Panginoon ay totoo at buhay at nagbabago ng buhay ng tao. In Jesus' name, thank you, Lord. So ang binaba po ng Panginoon ngayon sa bawat isa is walking with the anointing of the Holy Spirit. Hallelujah. Walking with the anointing of the Holy Spirit. Ang banal po na Espiritu ng ating Panginoon. Alam niyo po ba mga kapatid na kinakailangan po natin ito matanggap, ang banal na Espiritu ng Panginoon, sapagkat ito po yung pangako ng ating Diyos na kinakailangan po nating matanggap sa bawat buhay natin. Kahit na po nakilala po natin ang Lord, kahit po alam natin salita ng Panginoon, ngunit kung di po natin tatanggap ang banal na, yes, Lord, the Holy Spirit of God. Basahin po natin mga kapatid sa Genesis. Sa Genesis chapter 1 verse 1 to 3. Ito sabi ng Bible, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot
sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. So sa ibabaw pala ng mundong ito, sa tubig na ito, sa bumabalot sa mundo natin, ay kumikilos ang banal na Espiritu ng Panginoon. Kaya nagsalita ang Panginoon, kumilos ang banal na Espiritu. Kaya sabi niya, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Then ganun din po mga kapatid, nilikha po tayo ng Panginoon sa kapangyarihan niya, sa salita niya, sa kapangyarihan ng kanyang banal na Espiritu Santo. Makikita po natin ito mga kapatid sa Genesis chapter 2 verse 7. Sabi niya rito, pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. So mga kapatid, maliwanag po dyan, ng banal na Espiritu is the breath of God, is the words of God, at ito ang buhay. Ganon din mga kapatid, yung sinabi niya sa mga disipulo niya nung muli siyang nabuhay at binisita niya ang mga disipulo niya doon sa kanilang mga bahay. Makikita po natin ito mga kapatid sa John chapter 20 verse 21 to 22. Sabi niya rito, ito po si Lord Jesus Christ. Muling sinabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan, kung paanong isinugo ako ng Ama, isinugo ko rin kayo. Isinusugo ko rin kayo. 22, pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin nyo ang Espiritu Santo. Diba? Dito po natin makikita mga kapatid na napakahalaga po na matanggap ng bawat isa ang banal na Espiritu ng Panginoon. Sapagkat makikita po natin mga kapatid sa Old Testament na kung saan doon na sinabi ng Panginoon na ibibigay niya ang kanyang banal na Espiritu sa lahat ng tao, bata man, matanda man, babae man, wala na pong pinipili ang ating Panginoon. Basahin po natin dito sa may the book of Joel chapter 2 verse 20 to 29. At pagkatapos, ito po yung sabi ng Panginoon, ibibigay ko ang aking Espiritu sa lahat ng tao. Lahat ng tao to Hindi lang po isa, hindi dalawa, hindi tatlo, kundi lahat po ng tao. Ang inyong mga anak na lalaki at babae ay magpapahalag ng aking mga salita. Ang iyong matatandang lalaki ay mananaginip at ang iyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain. Sa araw na yon, ibibigay ko rin ang aking Espiritu sa mga utusang lalaki at babae. Hallelujah. Diba? Maliwanag po mga kapatid na ito po ang banal na Espiritu, ang pangako ng ating Diyos Ama na dapat matanggap po natin. Hindi lang po ito mga kapatid sa mga leaders, mga pastors o bishop o sino pa mang namumuno sa mga churches, kundi lahat po ito, lahat ng tao, lahat ng sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na kinakailangan nilang matanggap ang banal na Espiritu Santo. Ganon din po sa may the book of Ezekiel mga kapatid. Binanggit din po dito na ibibigay ng Lord ang kanyang banal na Espiritu. Basahin po natin sa Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27. Wiwisikan ko ng malinis na tubig nang maging malinis kayo sa lahat ng karumihan ninyo at hindi na kayo sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso, bagong espiritu, at ang matitigas ninyong puso ay magiging pusong masunurin. Ibibigay ko rin sa inyo ang aking espiritu para maingat ninyong masunod ang mga utos ko't
mga tuntunin. So ito pala po mga kapatid ang dahilan, ang pinakadahilan ng Lord kung bakit kinakailangan po natin matanggap yung banal na Espiritu ng Panginoon. Upang mabago ang puso natin. Sapagkat sabi niya rito, bibigyan niya ito ng puso. Kailangan mabago pong puso natin. Hindi po natin kayang baguhin, kapatid, ang matigas nating puso sa pamamagitan lang ng ating kakayahan o sa pamamagitan anumang bagay at kayamanan sa mundong ito, kapatid. Never. Wala po tayong kakayahan na mabago ito, mga kapatid, kundi ang tanging, ang Diyos lamang sa pamamagitan ng kanyang anak na si Lord Jesus Christ sa kapangyarihan kanyang banal na Espiritu Santo. At bibigyan niya tayo ng bagong espiritu sapagkat ang espiritu natin ay patay simula nung nagkasala tayo, simula nung kila Adan at Eva. Lahat yun, mga kapatid, lahat ng simula nung sa kanila hanggang ngayon, sa lahat ng di pa nakakatanggap kay Lord Jesus Christ sumasampalataya, ay patay po ang espiritu natin. Kaya sabi ng Lord dito, bibigyan ko ng bagong puso at bagong espiritu. At ang matitigas niyong puso ay magiging pusong masunurin sa atin. Kapatid, paano nga naman po natin masusunod ang salita ng Panginoon at ito'y masisabuhay natin kung hindi nga po nababago ang puso natin, kung hindi nga po nababago ang kaisipan natin, kung hindi nga po, kung wala po tayong bagong espiritu nagmumula sa Panginoon. Diba? Kaya sabi niya rito, at ang matitigas ninyong puso ay magiging pusong masunurin. Sa May 27, sabi niya nito, na ibibigay ko sa inyo ang aking espiritu para maingat ninyong masunod ang mga utos ko't mga tuntunin. Di ba? Maliwanag doon, kapatid, na kapag once na sa atin po at natinanggap natin ng buong puso ang banal na Espiritu ng Panginoon, may katiyakan po tayo, mga kapatid, na masusunod po natin ang kautusan ng Lord at tuntunin. Kasi, mga kapatid, mananahan sa atin kanyang banal na Espiritu Santo, at siya yung magbibigay ng kapangyarihan sa atin, kalakasan, katapangan, para ma-share natin ang words of God, para mabasa natin ang mga salita niya, at mabagong buhay natin. Amen. Hallelujah. So, mga kapatid, ang banal na Espiritu ng Panginoon, kahit po saan nandyan siya, nababalot po ng banal na Espiritu ang mundong ito, mga kapatid. Sapagkat saan man tayo naroroon ay nandun siya. Sinasabi rin to sa Bible, at pinapahiwatig dito at sinasabi rin ni David, na saan man siya magpunta ay naroon ang banal na Espiritu. Basahin po natin, mga kapatid, sa Psalms chapter 139 verse 7. Sabi ni King David, paano ba ako makakaiwas sa iyong Espiritu? Diba? Saan ba ako makakapunta na wala kayo? Kung pupunta ako sa langit, nandun kayo. Kung pupunta ako sa lugar ng mga patay, nandun din kayo. At kung pupunta man ako sa silangan o tumira sa pinakamalayong lugar sa kanluran, kayo ay naroon din upang ako inyong patnubayan at tulungan. Diba? Nandiyan po lagi ang banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu, mga kapatid, ay Diyos. Ang Diyos po natin, mga kapatid, meron po siyang tatlong Diyos na pagkatao. The God the Father, the God the Son, and the God the Holy Spirit. Pero isa lang po ang Panginoon natin. Meron po siyang tatlong persona na tinatawag. The God the Father, the God the Son, and God the Holy Spirit. But they are one. Isa lang po ang Diyos natin. Huwag po kayo malilito, mga kapatid, ang banal na Espiritu ay Diyos. Kaya kahit saan nariyan siya, kahit saan nakikita niya tayo, hindi man natin siya nakikita, pero tayo nakikita niya. Nakikita niya yung nilalaman ng puso natin. At alam niya
kung ano ang nilalaman ng puso ng ating Diyos. Siya ang nakakasaliksik ng puso natin. Siya ang nakakasaliksik ng ating iniisip. Siya ang nakakasaliksik ng puso ng ating Diyos. Kapatid, hindi po natin maitatago kung ano man yung nilalaman ng puso natin. Kitang-kita po ng ating Panginoong Diyos at ang Banal na Espiritu ang puso natin. Kaya kapatid, kung meron man matigas, kung meron man diyan sa puso mo na hindi na ayon sa kalooban ng Panginoon, at kung gusto mong matanggap mo ang Banal na Espiritu ng buo, kapatid, you must surrender. Ipatanggal mo yan sa Lord kung ano man yung nasa puso mong yan. May galit ka man dyan o namang sikreto niyan, kapatid, ikaw nakakaalam. Kung hinahanap mo ang Lord sa puso mo, sa buhay mo, kung hinahanap mo ng buong puso ang Diyos sa buhay mo, una mong gawin, kapatid, you must surrender your heart to Lord Jesus Christ. You must surrender. Ibigay mo lahat sa Kanya. Anuman ang problema mo, anuman ng mga bagay na nadala-dala mo sa puso mo, o simula nung kabataan mo pa, o ano pa mang namuo sa puso mo, galit man yan, selos man yan, pagkagalit man yan, o ano man yan, kapatid, nais ng Lord na ibigay mo yan sa Kanya. Sapagkat nais ng Lord na maranasan mo siya sa buhay mo. Sapagkat pangako ng Lord na ibibigay niya ang Kanyang Banal na Espiritu upang ang Kanyang Banal na Espiritu, ang Kanyang pagmamahal ay dumaloy sa puso mo. Kung ikaw, mga kapatid, wala kang kung di ka nakakaranas ng kapayapaan, na kahit anong gawin mo, hindi ka nakakaranas ng kapayapaan, na kahit marami ka mang kayamanan, lahat ng bagay meron ka, pero meron pa rin sa puso mo na parang may kulang, mga kapatid. Kapag ano yun ang kulang? Ang Diyos sa buhay mo. Dapat, mga kapatid, ang dapat na maging kayamanan natin, kasiyahan natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Walang iba kundi si Lord Jesus Christ as anak ng Diyos. At paano natin maranasan, kapatid? Kilala mo ang Diyos? Kilala mo si Lord Jesus Christ? Ngunit kung wala naman sa iyo ang Banal na Espiritu, hindi mo lubos na mararanasan ng kapayapaan at joy sa buhay mo. Totoo yan, mga kapatid. Totoo po yan. Sapagkat, mga kapatid, ako, bilang testimony ng Panginoong Yesus, sa lahat po nakakilala sa akin, mga kaibigan ko, mga mahal ko sa buhay, alam niyo po ang buhay ko. Kapatid, akala ko, mga panahon na yon, kilala ko po ang Lord, kilala ko po ang Diyos. Pero kapatid, wala akong satisfaction, wala akong baga parang may kulang sa puso ko na hinahanap-hanap ko na hindi ko matagpuan. Na kahit meron ako, na kahit may pamilya ako, na kahit meron ako mga bagay na na-achieve ko sa buhay ko, pero may kulang, kapatid, eh. Ano man ang ginagawa ko noon, ano naman yung paglilibang ko noon, uminom man ako, magpakasasa man ako sa mundong ito, ano mang makamundong bagay, pero kapatid, after noon, bumabalik yung emptiness sa puso ko, na mayroon akong hinahanap na hindi ko matagpuan, na hindi ko maranasan. At yung mga kapatid, when God encountered me at the age of 32 years old, naranasan ko po yung hinahanap ko. Yung joy at peace. At yun po, natagpuan ko si Lord Jesus Christ. At hindi lang po yun, dahil mas gusto ko pang, dahil gusto yung maranasan ko pa siya sa buhay ko, He gave His Holy Spirit in me. Kaya po ko, kapatid, nakakapagsalita ng ganito. Kaya po, mga kapatid, nakaka-share ng words of God. Hindi po sa pamamagitan ng kalakasan ko ito. Hindi po ito sa pamamagitan ng kaisipan ko, o kakayahan ko. Hindi po, kapatid. Kundi ito po sa tulong at kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu Santo. Kasi po, kapatid, kung wala sa akin ng Banal na Espiritu, hindi ko po ito magagawa. Kahit po kilala ko ang Diyos,
Kahit ko po kilala ko si Lord Jesus Christ, hindi ko po magagawang gawin ito. Na kahit kapatid, although may Bible ka, although nagbabasa ka, pero hindi mo maintindihan ang Bible na yan. Na kahit anong gawin mo, hindi mo maintindihan. Kapatid, kailangan mong banal ng Espiritu Santo. Kaya sa oras na to, sa mga araw na ito, kapatid, kung dinidesire mo na matanggap mo, at gusto mong maranasan talaga ang Diyos sa buhay mo, you need to receive the Holy Spirit of God. Amen po. Hallelujah. Nagpatuloy po tayo mga kapatid. Lord, for your glory, ito lang po ay para sa iyong kaluluhatian, kadakilaan. Wala pong makita sa buhay ko, sa bawat isa, kundi ikaw po ang may taas nila sa buhay namin, Panginoon. Ngayon, dito po natin mga kapatid makikita na binuhos niya ang kanyang banal na Espiritu doon sa kanyang mga disipulo. Kasi mga kapatid, kung sisiyasatin po natin yung the Old Testament, kung gaano po kasuway ang mga tao noon, kung gaano po ang pagsuway ng kanyang mga mamamayan, mga Israelites, kung paano po sila sumuway sa Panginoon, kung paano sila tumalikod sa Panginoon. Diba? Nandun na lahat. Imbes na paglingkuran nila ang Diyos, pero iba yung pinaglingkuran nila. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan, sumamba sila sa sarili nilang kayamanan, sinamba nila ang kanilang kakayahan, kalakasan, katalinuhan. Andun na. Mas pinili pa nila na paglingkuran ng mga yon kaysa paglingkuran ang totoong Diyos natin, na siya may likha ng langit at lupa. Pero kahit ganun pa man mga kapatid, hindi ibig sabihin kapatid na sumuway man sila, mga anak ng Panginoon, pero nandun pa rin yung habag at awat pagmamahal ng Diyos sa kanila. Gaya din po natin mga kapatid. Ang totoo mga kapatid, tayo lamang po ay ampon ng Panginoon. Tayo lang po ay nakikabit, kumbaga kinabit lang po tayo sa puno ng ating Panginoon. Hindi po tayo tunay na mga anak ng Diyos. Ngunit ang tunay na mga anak, ang kanyang mga Israelita. Ang Israelita, ang siyang pinili ng Diyos. Ang siyang pangako niya kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Sila ang pinili ng Diyos at ang kanyang mga lahi. Pero by the grace of God, dahil sa pagmamahal ng tao, hindi lang sa kanyang mamamayan, hindi lang sa kanyang mga anak, kundi sa buong sangkatauhan na, mga kapatid. Sa buong sangkatauhan na. Diba sabi niya doon sa may John 3:16. Doon po natin makikita mga kapatid na God so loved the world na nilikha niya ang mundong ito, nilikha niya mga tao. Nilikha niya lahat ng mga bagay nito para sa kanyang anak ni Lord Jesus Christ, para sa kanyang mga anak, at para sa lahat ng buong sangkatauhan. Lahat, sapagkat mahal na mahal ng Diyos ang buong sangkatauhan. Kaya nga sabi niya doon, God so loved the world that He gave begotten Son, that whoever believes in Him shall not be perished, but have eternal life. Diba? Sinabi niya doon, sino man ang sumampalataya sa kanyang anak. Nakita po kasi kapatid ng Panginoon na talagang ang lahat ng tao sa mundong ito ay patungo na po sa kaparusahan. Patungo na sa kamatayan, kapatid. Baga, wala ng pag-asa ang tao. Sapagkat simula kay Adan hanggang sa kasalukuyan, hanggang sinaharap, o isisilang pa, makasalanan po tayo. Lahat tayo nagkasala at walang sino mang nakapasa o nakalapit sa kalulahati ng Panginoon. Diba? Kung maalala nyo po sa Romans 6:23, na ang kabayaran ng kasalanan ay ang kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Panginoon ay ang buhay ng walang hanggan sa pamamagitan ni Lord Jesus Christ. Diba? Ganun na lamang kapatid kahabag, maawain, pagmahal ang ating Diyos. Kaya kahit kapatid na bumalik na si Lord Jesus Christ doon sa kanyang kaharian,
Pero iniwan niya rito ang kanyang banal na Espiritu na siyang gagabay sa atin, na siyang magpapalakas sa atin, na siyang mag-aanoin sa atin, na malakaran natin ang kalooban sa buhay natin, at magkaroon tayo na tunay na relasyon sa Panginoon through our Lord Jesus Christ. Basahin po natin dito mga kapatid sa may Acts chapter 2 verse 1 to 4. Dito po mga kapatid sa chapter na to, dito po natin makikita na natanggap nila, na binuhos ng Lord ang banal na Espiritu. Basahin po natin. Pagdating ng araw ng pista na tinatawag na Pentecostes, nagtipon ang lahat ng mananampalataya sa isang bahay. Habang nagtitipon sila, bigla na lang silang nakarinig ng ugong na mula sa langit na katulad ng malakas na hangin, at puro ugong na lang ang kanilang narinig sa bahay na kanilang pinagtitipunan. Pagkatapos, may nakita silang mga ningas na apoy na parang mga dila na kumalat at tumapo sa bawat isa sa kanila. Diba? 4. Napuspos sila lahat ng banal na Espiritu at nagkapagsalita sila ng iba't ibang wika na hindi nila natututunan. At ang banal na Espiritu ang siyang nagbigay sa kanila na kakayahan makapagsalita ng ganon. Kapatid, dito natin po makikita na napakaklaro po na ang banal na Espiritu na siyang magbibigay ng kakayahan upang mapaglingkuran natin ang Panginoon, upang mabigyan tayo ng tapang na may share natin ng words of God, upang mabago ang buhay natin, upang masunod natin ang tuntunin at utos ng ating Panginoon sa buhay. Ang banal na Espiritu, mga kapatid, ay ito po para sa lahat. Wala pong sinasabi rito na pili lang, kundi lahat na. Lahat. Napuspos silang lahat ng banal na Espiritu. Doon po sa testimony ko, mga kapatid, yung time na yon, naranasan ko po ito nung natanggap kong banal na Espiritu Santo. Ano po ba yung naranasan ko, kapatid, nung natanggap kong banal na Espiritu? Yung unang time ko na yon, na yung araw na yon, natanggap ko ang banal na Espiritu. Kapatid, nung natanggap ko po yung banal na Espiritu, hindi ko po mawari o ma-explain yung saya at joy sa puso ko, na halos iiyak ka, na halos magpupuri ka sa Panginoon. At doon, mga kapatid, kung ano man sinasabi rito, nakapagsalita sila ng iba't ibang wika, ay nakaranas din po ako ng mga kapatid na hindi ko inaasahan. Kapatid, ang sarap ng pakiramdam kapag nasa yung banal ng Espiritu, sapagkat kapag once na sa atin ang banal ng Espiritu, mga kapatid, kasama natin ang Diyos. Dumadaloy lagi sa bawat araw ang pagmamahal niya sa atin. Dumadaloy lagi sa buhay natin, sa puso natin, ang kanyang pagmamahal. Sapagkat sabi doon sa may Matthew 28 to 29, di ba? Sabi ng Lord doon, ako'y kasama ninyo saan man kayo magpunta. Kasi nananahan na sa kanila ang banal na Espiritu. Kaya kahit saan man sila magpunta,
ramdam nila si Lord. Kasi nasa puso na nila ang Panginoon. Amen. Hallelujah. So mga kapatid, how to walk with the anointing of the Holy Spirit. Paano nga ba tayo lalakad sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo? Paano nga ba? Alamin po natin. Tignan po natin dito sa may Acts chapter 3 verse 1 to 6. Makikita po natin to sa buhay ni Peter. Kung paano siya simula nung natanggap nila ang banal na Espiritu. Makikita po natin dito kung ano yung dumadaloy sa kanyang puso, sa kanyang buhay. Kung paano sila lumakad, nakasakasama ang banal na Espiritu. Kung anong pinangyayari ng banal na Espiritu sa kanilang mga buhay. Basahin po natin. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Bago po natin lakaran, bago po tayo lumakad, o how to walk with the anointing of the Holy Spirit, yun nga po, kinakailangan po natin, kapatid, na matanggap ang banal ng Espiritu Santo. Sapagkat ito'y sinabi ng Panginoon nung time na nag-uusap sila ni Nicodemus sa John 3:3 verse 3 to 6. Makikita po natin ito. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak na muli. Nagtanong si Nicodemus, paanong maipapanganak muli ang isang taong matanda na? Hindi na siya pwedeng bumalik ng kanyang ina upang ipanganak muli. Diba? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at banal na Espiritu. So, kapatid, kung ikaw po ay nabautismo na sa tubig, pero hindi ka pa nabautismohan sa banal na Espiritu, kapatid, kinakailangan mo bautismuhan. Kasi sabi rito, ang hindi pinanak sa pamamagitan ng tubig at banal na Espiritu ay hindi makakapasok sa kanyang kaharian. Ang ipinanganak sa pamamagitan ng tao ay may pisikal na buhay, ngunit ang ipinanganak sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay nagkakaroon ng bagong buhay at espiritual. Kaya nga po napaka-importante mga kapatid Unang-una, we must repent our sin. Kailangan natin ihingi ng tawad lahat ng anumang nagawa nating kasalanan. We must confess our mouth. Sapagkat sabi doon sa Bible, na kinakailangan natin confess natin to sa pamamagitan ng ating mga labi. Na Jesus is Lord, na tinanggap natin sa buhay natin, na naniwala tayo na namatay siya, naipako siya, namatay siya ng 3 araw at muling binuo siya ng Panginoon. Siyempre hindi lang po yun, kailangan i-confess lahat po natin may nagawang kasalanan. Ito pong ang share ko sa inyo mga kapatid, na ang pagbabautismo po sa tubig mga kapatid ay hindi lang po basta lang ilulubog ka. Dapat po maunawaan ng bawat isa na kapag ginawa natin ang mga bagay na yun, na anong sinasabi ng Panginoon na inuutos niya na kinakailangan tayo na mabautismo sa tubig, dapat isa puso po natin ito mga kapatid, na kapag once na bautismo tayo sa tubig kapatid, ibig sabihin ng mga kapatid, ililibing na po natin ang dati nating pagkatao. Yung makasalanang pamumuhay natin. Kasi kapag once na nilubog lang natin, hindi natin naunawaan ito, wala pong saysay mga kapatid. Karamihan kasi po mga kapatid sa mga churches mga kapatid, hindi nila ipinapaliwanag ng buo patungkol sa bautismo sa tubig. Kung ano bang ibig sabihin nito? Kapatid, ang totoong bautismo sa tubig ay handa kang makipag-isa kay Lord Jesus Christ.
ay handa kang harapin ang bagong buhay na ibibigay sa iyo ng Panginoon. At handa mong talikuran ng buo ang kasalanan mo at umiwas na. Kaya sabi nga doon sa una, nawiwisikan tayo ng tubig sa baptism of water, yung mga kapatid. Kailangan na pag ginawa natin ito, buo po sa puso natin. Kasi kapag once, mga kapatid, na hindi natin naunawaan yon, hindi po natin matatanggap ang banal ng Espiritu. At kung kayo, mga kapatid, ay nabautismo na sa tubig, we need to receive the Holy Spirit of God. Hindi lang po, kapatid, na hanggang doon lang tayo sa baptism of water. Hindi po. Sapagkat ito po yung kautusan ng ating Panginoon na kinakailangan na mabautismo tayo sa banal na Espiritu. Diba? Ganun po yung sinabi ni John the Baptist na mayroon magbabautismo sa atin sa Espiritu at apoy. Diba? Si Lord Jesus Christ yun. Si Lord Jesus Christ nga po, mga kapatid, binautismo siya sa tubig na kahit wala siyang kasalanan. Pero dahil sa kalooban ng Panginoon, pinangyari niya yun. At doon, mga kapatid, nung pagkalubog niya ng tubig at pag-angat niya, nakita nila yung banal na Espiritu ng Diyos na bumababa na parang kalapati sa kanya. At narinig nila ang tinig mula sa kalangitan. Nasabi niya doon, yan ang aking kinalulugdang anak. Ganon din po, mga kapatid. Pag once na buong puso tayo nagpabautismo at naunawaan natin ng mabuti, nahanda natin talikuran ng anumang kasalanan natin, nahanda nating talikuran ng masasamang pamumuhay natin, nahanda nating harapin ang bagong buhay na ibibigay ng Panginoon. At pagka ahon po natin, mga kapatid, matatanggap mo, mga kapatid, ng buo sa puso mo ang banal na Espiritu Santo. Amen po. Hallelujah. Basahin po natin, mga kapatid. The Holy Spirit will give us power, boldness to share the words of God. Yun nga po, katapangan na ma-share, na may-share po natin ang salita ng Panginoon. Kumbaga, wala po tayong hiya na kahit sino man ang kaharapin natin, matapang tayo, mayroon tayong katapangan na may ipashare ang salita ng Panginoon. Kasi kung isipin po natin, kung may hiya po tayo, kung hanggang sa pagbabasa lang po tayo ng Bible, at di po natin ito sinishare, kapatid, para nasa iyo nga po ba ang banal na Espiritu? Kasi yun po yung kaloob ng banal na Espiritu, mga kapatid. Yung katapangan na yun. Yung boldness. Sa may chapter 8, mga kapatid, sabi niya rito, dun sa may Acts, hallelujah, chapter 2, verse 8, sabi niya dun, mga kapatid, ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria at hanggang sa buong mundo. Hindi ko po nailagay, mga kapatid, kung ano yung pinaka-exacto na verse na ito. Sorry po na hindi ko po nailagay. Basta meron po ito. Ibig sabihin, kapag once po nasa atin ang banal na Espiritu, bibigyan tayo ng kapangyarihan na nagmumula sa Kanya o anumang kaloob ng banal na Espiritu
at magpapahayag tayo tungkol kay Lord Jesus Christ at sa kanyang mga salita. Kasi ganun po yung nangyari sa kanyang mga disipulo, mga kapatid. Gaya po ng nila Paul, lahat po ng disipulo yung mga kapatid. Nung natanggap po nila, kapatid, ang banal na Espiritu, makikita po natin doon sa the books of Acts. I encourage you, mga kapatid, na basahin nyo, kapatid, ang the book of Acts. Doon nyo po makikita ang pamuhay ng mga disipulo. Kung paano sila lumakad sa anointing of the Holy Spirit, mga kapatid. How they walk with the anointing of the Holy Spirit. Hallelujah. Gaya po ni Peter. Diba, after nung nabautismon sila ng banal na Espiritu, sabi ng mga tao doon, para daw silang mga lasing. Pero, lumabas si Peter doon. Anong sabi niya doon? Kaya tumayo si Pedro, sabi niya rito, kasama ng 11 apostol at tagsalita ng malakas. Tignan mo. Dito po natin makikita, kapatid, na nung natanggap nila ang banal na Espiritu at nung wala pa. Kung mapapansin niyo, mga kapatid, nung namatay si Lord Jesus Christ sa 3 araw, di ba, mga kapatid, nasaan ang mga disipulo niya? Di ba, takot na takot sila na humarap sa mga tao, takot na takot sila sa mga Pariseo, nagsipagtaguan sila, di ba? Although po, mga kapatid, na nandun na kasama nila si Lord Jesus Christ noon, nang inutusan nila na magpalas ng mga demonyo, na magpagaling ng sakit karamdaman. Although nandun na inutusan ng Lord yun. Pero nawala si Lord Jesus Christ sa 3 araw. Nasaan sila? Nagsipagtago sila doon sa kanilang mga bahay. Takot na takot. Pero, nung time na natanggap nila ang banal na Espiritu ng Diyos, na siyang ipinangako ng ating Diyos Ama, nagkaroon sila ng katapangan. Kaya sabi dito, si Pedro ay nagsalita ng malakas. Mga kababayan kong mga Hudyo at kayong lahat na nakatira sa Jerusalem, makinig kayo sa akin. Dahil ipapaliwanag ko kung ano ang ibig sabihin ng mga nangyayaring ito. Kasi nga, hindi nila naintindihan kung bakit nung simula nung nabautismon sila ng banal na Espiritu, nakakapagsalita po sila ng iba't ibang wika na hindi nila natututunan. May mga tao doon na iba't ibang mga lahi, iba't ibang syudad. Sinasabi nila doon na, bakit nakakapagsalita sila ng mga salita natin? Hindi nga sila nakapag-aral. Nagtataka nga sila. Kaya may nagsabi doon, mga lasing lang yan. Kaya sinabi ni Peter, tumayo siya, hinarap niya, dahil sa nasa kanyang banal na Espiritu Santo, nagkaroon siya ng katapangan. Kaya sabi niya doon na makinig kayo sa akin dahil ipapaliwanag ko kung anong ibig sabihin ng mga nangyayaring ito. Kaya sabi niya rito, mali ang inyong akala na lasing ang mga taong ito. Dahil 9:00 pa lang ng umaga, ang pangyayaring ito ay katuparan na ipinahayag ni Propeta Joel noon. Di ba yung binasa natin kanina, mga kapatid, sa Joel chapter 2 verse 28? Di ba? Ngayon, nang marinig ito ng mga taong yon, ng mga Pariseo yon, at sino pa mga lahing yon, sabi niya rito, nang marinig iyon ng mga tao, tumagos ito sa kanilang puso. Tignan niyo po yung boldness at anointing na binigay kay Peter. The way he talk. Diba? The way he minister. Nabuksan ang puso ng mga tao. Sabi niya rito, nang marinig iyon ng mga tao, yung sinasabi ni Peter. Tumagos sa puso nila. Sabi niya ito, tumagos ito sa kanilang mga puso. Kasi narinig nila yung pangako ng Diyos .
Sa Joel chapter 2 verse 28, 'di ba nga, na ipo-pour out niya yung banal na espiritu ng Diyos sa mga mamamayan niya sa lahat ng tao. Kaya naunawaan yun ng mga tao, sabi nila, tumagos ito sa kanilang puso. Kaya nagtanong sila kay Peter. Kaya nagtanong sila kay Peter, kay Pedro, at sa kanyang kasamang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Kasi sinabi ni Peter doon, yun nga, na sila yung pumatay kay Lord Jesus Christ. Ipinauunawa ni Peter doon kung gaano sila kamahal ng Diyos. Yung pangako para sa mga mamamayan niya, para sa mga Israelita. Kaya naunawaan ng mga tao yun. Binuksan. Dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, dahil sa the anointing of the power of the Holy Spirit, nabuksan ang puso nila. Kaya sinabi nila, na-convict sila ng Holy Spirit. Kaya sabi nito mga kapatid, sabi ng mga tao, mga kapatid, ano ang dapat namin gawin? Ako mga kapatid, nung time na yon, nung naranasan ko yung banal na Espiritu mga kapatid, kung ano yung pinangyari dito, ano yung conviction sa kanila ng Holy Spirit, Lord, ganun din yung conviction sa akin. Na ang dami ko na palang nagawang kasalanan sa buhay ko na hindi ko akalain na kumbaga pinarealize sa akin ng Lord yung lahat ng kasalanan na gawa ko. Pinarealize ng Lord na tinakwil ko ang Diyos sa buhay ko sa mga panahon na yun. Dahil bulag ako sa katotohanan. Kapatid, hindi ko alam ang salita ng Panginoon. Hindi wala nag-share sa akin ang salita ng Panginoon. But by the grace of God, God encountered me. Kinagtagpo ako ng Panginoon. Nung natanggap ko po ang banal na Espiritu, pinaunawa niya sa akin lahat ng mga yung kapatid. Naggrabe na pala ang kasalanan na gawa ko. Na pinaunawa sa akin yung kasalanan yun, ay ang paroroonan ko ay sa buhay na kamatayan. Doon ako nakatalaga. Sapagkat ang buhay ko ay puno ng kasamaan, puno ng kasalanan. Kaya sabi nga doon nga sa may Romans 6:23, ng kabayaran ng kasalanan, maliit man yan o malaki, kasalanan yan, ang kabayaran niyan yung kapatid ay kamatayan. Kaya kapatid, na hindi mo naunawaan ito, na hindi mo naisip na makasalanan ka, na iniisip mo na okay lang yung mga bagay na ginagawa mo, kapatid, kasi hindi mo pa natatanggap ang banal na Espiritu ng Panginoon. Kung ikaw mga kapatid, ay naglilingkod sa Panginoon, pero nagpapatuloy ka pa rin, pero hindi mo pa rin matakas-takasan, kapatid, yung makamundong buhay mo, makasalang pamumuhay mo, kapatid, may kulang. Marahil di mo pa natanggap ang banal na Espiritu Santo. Sapagkat pag natanggap mo ito, mga kapatid, makakalaya ka dyan. Sapagkat sabi ng Bible, kung nasa ng banal na Espiritu ng Diyos, ay mayroong kalayaan. You need to receive and accept the Holy Spirit of God. Tuloy po tayo. Sumagot si Pedro sa kanila. Sabi niya rito, di ba, sinabi ng mga taong yon na ano ang dapat naming gawin. Sabi ni Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. Diba? Napakahalaga po mga kapatid na pagsisihan natin ng buong puso ang ating mga kasalanan upang matanggap po natin ang banal na Espiritu ng Diyos. Ang pagsisisi po mga kapatid, hindi lang po isang araw, hindi makalawa, hindi isang linggo, kundi lifetime po natin to na pagsisisihan, natatalikuran, naiiwas. Paano to po natin
magagawa yung mga kapatid sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Yan po ang pinakasolusyon natin mga kapatid upang masunod po natin ng mabuti ang utos at tuntunin ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Sapagkat ang banal na Espiritong ito ay ipinangako para sa inyo at sa iyong mga anak, sa lahat ng taong nasa malayo, sa lahat ng tatawagin ng Panginoong nating Diyos na magsisilapit sa Kanya. Marami pang ipinapahayag si Pedro para patunayan sa kanila ang kanyang sinabi at hiniling niya sa kanila, iligtas niyo ang iyong sarili sa masamang henerasyong ito. Kapatid, we are in the last days. Tayo ang huling henerasyon. Kapatid, ang mundong ito ay punong-puno ng kasamaan. Punong-puno po ng kasamaan ang mundong ito, mga kapatid. So, paano po natin, mga kapatid, na mapaglalabanan ang kasamaan sa mundong ito kung wala ang banal na Espiritu sa atin? Kung hindi po natin tinatanggap si Lord Jesus Christ sa buhay natin, paano tayo makakaiwas? Paano po tayo magkakaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan kung wala po sa kung hindi natin tinatanggap si Lord Jesus Christ sa buhay natin. Pangalawa, kung hindi tayo nabautismo sa tubig. Pangatlo, kung hindi tayo nabautismuhan sa banal na Espiritu Santo. Paano po natin may iwasan at tatalikuran ang kasamaan kumakalat at tumadaloy sa mundong ito? Paano, mga kapatid? Gusto mong sumunod sa Panginoon pero sa bibig mo lang, sa isipan mo lang. Gusto mo pero hindi mo magawa. Bakit, kapatid? May kulang. Although nakakilala ka na sa Panginoong Diyos, although nabautismo ka, pero mga kapatid, ang banal na Espiritu Santo ang kailangan mo para manasa sa puso mo at sa buhay mo. Sapagkat siya ang tagatulong, tagagabay natin, kapatid, upang bigyan tayo ng kapangyarihan na talikuran at labanan ng kasamaan na umiiral sa mundong ito. Hallelujah. Thank you, Lord. At yun, mga kapatid, sabi niya rito, marami pang ipinahayag si Pedro para patunayan sa kanila ang kanyang sinabi. Marami ang naniwala. Ito, mga kapatid, simula nung pinahayag ni Peter ito, alam niyo ba, kapatid, ang daming naniwala, sumampalataya sa Panginoon. Sabi niya ito sa 41, marami ang naniwala sa kanyang mensahe at nagpabautismo agad sila. Tingnan mo, agad po silang nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Nang araw na iyon, mga 3,000 tao ang nadagdagan sa mga mananampalataya. Pero may mga kapatid, makikita nito ng mga kapatid yung the anointing and the power of the Holy Spirit. Binigyan si Peter ng kaloob ng katapangan at kapangyarihan to share the good news, to share the words of God. At yun, mga kapatid, habang siya nagsasalita, pinuksan ng Panginoon ang mga puso nila. Pinaunawa ng Diyos kung gaano sila kamahal. At yun, mga kapatid, nung marinig lang ang mensaheng yon, agad silang nagpabautismo. Ilan sila? 3,000 tao. Sa oras na yun, na narinig nila ang salita ng Panginoon. Nadagdagan yun na 3,000 katao ang sumampalataya sa Panginoong Hesus at nagpabautismo. Kapatid, sa ngayon, kung kinukonbit ka ngayon ng Lord, na matanggap mo, na babautismo ka sa banal na Espiritu, you must receive right now in the mighty name of Jesus Christ. Kapatid, kung hindi ka pa nababautismo ng tubig, you must be baptized also in the water, sapagkat yun yung requirements na pinag-uutos po sa atin ng Panginoong Jesucristo.
In Jesus Christ's mighty name. Naging masigasig sila sa pag-aaral ng mga itinuro ng mga apostol sa pagtitipon bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay at sa panalangin. Diba? Naging masigasig sila sa pag-aaral. Kumbaga, dahil natanggap nila ang banal na Espiritu Santo, umaapoy ang puso nila na pag-aralan pa at malaman pa yung kalooban ng Diyos sa buhay nila. Ganon din po kapatid, kapag mo sa naramdaman mo at natanggap mo ang banal na Espiritu ng Panginoon. Ang puso mo mga kapatid, mauuhaw yan. Lagi magliliyab yan para hanapin mo ang kalooban ng Diyos, para may pangyari mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. At pagkatapos ng mga kapatid, after sila mabautismuhan ng banal na Espiritu, nakita doon po natin mga kapatid na binigyan sila ng kaloob ng banal na Espiritu ng may katapangan. Sumunod, binigyan naman sila kapatid na kapangyarihan and by the anointing, the power of the Holy Spirit, na magpagaling ng may mga sakit karamdaman. Isang araw, bandang 3:00 ng hapon, pumunta si Peter at si Juan sa templo. Oras noon ng panalangin. Sa pintuan ng templo na tinatawag na maganda ay may isang taong lumpo. Ito mga kapatid, isang taong lumpo. Mula nang ipinanganak, araw-araw siyang dinadala roon para humingi ng limos sa mga taong pumapasok sa templo. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, humingi siya ng limos, kapatid. Tiningnan siya ni Pedro at Juan. Pagkatapos, sinabi ni Pedro sa kanya, tumingin ka sa amin. Tumingin ang lalaki sa kanila at naghihintay na malilimos. Baga, in-expect ng lumpo na yon, nabibigyan siya ng pera o anumang pagkain. Pero sabi ni Pedro, pero sinabi ni Peter sa kanya, wala akong pera, ni wala siyang pagkain. Ngunit may ibibigay ako sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ni Jesucristo, na taga Nazaret, lumakad ka. Kapatid, dito, sa pagpapahayag niya, dahil sa kaloob ng banal na Espiritu, dahil sa the anointing of the power of the Holy Spirit, binigyan siya ng kapangyarihan na magpagaling ng mga sakit karamdaman sa pangalan ni Jesucristo, sa the authority at kapangyarihan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya sabi niya doon, ipinakilala niya si Lord Jesus Christ. Sabi niya doon, di ba? Sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, lumakad ka. Ibig sabihin, kagalingan, restoration, kagalingan ng kanyang paa na makalakad siya. And then, sabi niya dito, at hinawakan ni Pedro, inalalayan niya yung lumpo, ang kanang kamay nito at pinatayo siya. Biglang lumakas ang kanyang mga paa at bukong-bukong. Tingnan mga kapatid. By the power of the under authority of the Lord Jesus Christ and with the power of the Holy Spirit, binigyan, ni-restore ng Panginoon by the power of the Holy Spirit ang kanyang mga buto sa kanyang paa. Ni-restore ng Lord John. Ni-restore ng kapangyarihan ng Panginoon ang kanyang banal na Espiritu Santo. Kaya sabi niya rito, biglang lumakas ang kanyang mga paa at bukong-bukong. Diba? Tumayo siya agad at lumakad-lakad. Pagkatapos sumama siya kina Pedro at Juan sa templo. Paglakad-lakad at patalon-talon siyang nagpupuri sa Diyos. Tingnan mga kapatid, matagal siyang lumpo. Simula't pinanganak siya, lumpo siya. Pero dahil sa kapamaraanan ng Diyos, sa kagalingang yon, kapatid, nagpuri ang taong ito sa Panginoon. Tayo ba mga kapatid, ilang beses na ba tayo pinagaling ng Lord sa ating mga sakit karamdaman? Ilang beses na ba tayong tinutulungan ng Lord sa bawat buhay natin?
Doon ba sa kabutihan ng Lord, sa pagpapagaling sa atin ng Panginoon, sa pagbibigay niya ng mga pangangailangan natin sa buhay, nagagawa po ba natin papurihan siya? Nagagawa po ba natin na pasalamatan ng Diyos sa buhay natin? Magaling tayong humingi. Pero pagkatapos nung pag natanggap na natin ang ating hinihingi, hindi man natin maalala ang Diyos sa buhay natin. Hindi man natin mapasalamatan at papurihan ng Diyos sa atin. Kapatid, kapag once natanggap natin, kapatid, ang kagalingan niya at mga pangailangan natin at anumang panalangin na hiningi natin sa Panginoon at ito'y binigay niya, kapatid, huwag po natin baliwalain yun. Dapat lagi po natin sariwain sa puso't isipan natin yung bagay na yun, lalo na yung pinagaling tayo ng Panginoon. Hindi lang sa karamdaman, kundi sa puso natin, sa ating spiritual. Kapatid, simula nung tinanggap mo si Lord Jesus Christ, kagalingan yun, mga kapatid. Dahil, kapatid, ang buhay natin dati, nawala tayo sa Panginoon, nahiwala tayo sa Diyos. Ang buhay natin, kapatid, ay naaayon na doon sa kaparusahan, doon sa kamatayan, doon sa impyerno. Kapatid, napakalaking biyaya ng Diyos yun sa atin, na dapat araw-araw nating maalala, masariwa sa puso't isipan natin sa buhay natin. Huwag natin bitawa yung, huwag natin kalimutan, kapatid. Sapagkat pag kinakalimutan natin yung, kapatid, kinakalimutan natin ang Diyos sa buhay natin. Ganon. Kung ano yung pinangyari ng lumpong ito, tignan sa bandang huli, di ba? Lumakad-lakad siya at nagpupuri sa Diyos. Sumama sila kila Peter, kila Pedro. Napansin nila na siya pala ang taong palaging nakaupo at humingi ng limos doon sa pintuan ng templo na tinatawag na Maganda. Kaya lumabas ang kanilang pagkamangha sa nangyari sa kanya. Sa araw ng mga kapatid, madaming namangha na siyempre iniisip nila paano nangyari yun. Sabi ni Peter doon, huwag kayong tumingin sa amin. Sa palagay niyo ba kami ang nagpagaling dyan? Hindi. Ang nagpagaling sa taong yan ay si Hesus Kristo. Kaya kapatid tayo, kapatid bilang lingkod ng Panginoon, kapag dinala po tayo ng Panginoon sa ganitong ministry, healing, kapatid, wag po natin aangkinin yung glory ng Lord sa buhay natin. Sapagkat tayo lamang po ay vessel o daluyin lamang ng kanyang kapangyarihan. Na dapat siya lang, kapatid, ang siyang maitaas na pasalamat at maparangalan at papuri sa buhay natin. Hindi tayo. We are nothing, kapatid. Huwag natin angkinin ang glory ng Panginoong Diyos. Sapagkat sino tayo para angkinin? Tayo lamang ay makasalanang tao. Tayo lamang ay parang basahan. Kaya lamang tayo nakakalakad sa kanyang kalooban. But because of His grace and mercy and love, because of the cross of the Calvary, Jesus died for us, for our sin. Kaya lahat sa Kanya lamang ang kapurihan, kalulahatian, kadakilaan, sa Kanya lamang, kay Lord Jesus Christ. Kaya kapag once na dinaan tayo ng Lord sa ganitong sitwasyon, sa ministry healing, ang Diyos ang parangalan natin at pasalamatan. Wala nang iba. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Ay mga kapatid, nakita natin doon mga kapatid na binigyan sila ng kaloob ng banal na espiritu, katapangan at katapangan din na magpagaling mga sakit karamdaman. Ngayon dadako naman tayo. Ito naman mga kapatid sa 14, sabi niya rito,
sa kabila na nagdagdagan pa ang bilang ng mga lalaki at babaeng sumasampalataya sa Panginoon. So sa pinapangyari ng Holy Spirit sa kanila, dahil sa marami nakakita, maraming sumasampalataya sapagkat nakikita nila ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay nila. Kaya dahil doon yung anointing of the Holy Spirit, nahahawa ang mga tao, yung grace, yung presence ng Holy Spirit dumadaloy sa kanila. Kaya ang daming sumampalataya, lalaki at babae, sabi niya rito, sumasampalataya sa Panginoon. Dahil sa mga himalang ginawa ng mga apostol, dinala ng mga tao ang may mga sakit sa tabi ng daan. Diba? At inilagay sa mga higaan para pagdaan ni Pedro ay madadaanan sila kahit anino man lang nito. Grabe, no? Sa anino lamang ni Peter. Tingnan niyo po yung kapangyarihan at nakaloob na binigay ng Banal na Espiritu sa kanya. Ni kahit anino na, madaanan lang ay magsisipaggaling yung mga may sakit karamdaman. At hindi lang yon, kundi marami ring mga tao mula sa mga kalapit baryo ang dumating sa Jerusalem na may dala-dalang may mga sakit at mga taong sinasaniban ng masasamang espiritu at gumaling silang lahat. Hallelujah. Oraya masiriya sandirdiya sandi. Diba? Meron po nagaganap na deliverance. Lumalayas ang mga demonyo sa tao at sila nagsisipaggaling. Kapatid, sa anino lamang ni Peter yon? By the anointing, the power of the Holy Spirit. Kapatid, kung gusto kong maranasan ang mga bagay na ito, we need the Holy Spirit. At higit sa lahat, we need to surrender our heart to the Lord. We need to surrender our heart to the Lord Jesus Christ. We must confess our sin. We must baptize in the water. At buong puso tayong sasampalataya sa Kanya. Buong puso nating iiwanan ang dating nating pamumuhay ng puno-puno ng kasamaan na humahantong sa kasalanan at ang kasalanan iyon ay humahantong sa kamatayan. But the free gift of God, yun ay ang buhay na walang hanggan. Ngayon mga kapatid, doon po ba nagtatapos sa ginawa o sa ginawa nila Peter? Doon po ba nagtatapos yung paglilingkod sila sa Panginoon? Hindi mga kapatid, dire-diretso po yun hanggang sa kahuli-huli ng kanilang buhay. Mga kapatid. So ano po yung dapat nating gawin mga kapatid? Ano po yung dapat nating gawin? Although nakita natin ito, yung kaloob ng Banal na Espiritu, yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ang boldness, ang faith. Kasi mga kapatid, nung natanggap mong Banal na Espiritu, nilagay dyan ng Lord sa puso mo yung pananampalataya. Kapangyarihan po yan ng Panginoon. Kapangyarihan na magkaroon tayo ng pananampalataya, kapangyarihan na magkaroon tayo ng katapangan, kapangyarihan na magpagaling ng sakit karamdaman, kapangyarihan na magpalas ng mga demonyo, at marami pang iba mga kapatid. Kung babasahin nyo lamang po mga kapatid, makikita nyo dito ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Kapatid, kahit hindi po tayo nakapag-aral o nakatapos o nakagraduate ng theology o nakapag-aral mismo sa School of the Bible, kapatid, wala pong pinipili ang Diyos. Hindi ka man nagkapagtapos ng elementary, ni high school, ni college, kapatid. Hindi po dyan nakatingin ang Panginoon. Kundi nakatingin ng Diyos sa puso mo, puso natin, kung willing ba tayong sumunod sa Kanya. Kung willing ba tayo, na buong puso ba nating tatanggapin ng banal na Espiritu ng Panginoon. Kapatid, ang kailangan ng Lord sa bawat isa sa atin
ay yung willing vessel. Tayong vessel ng Panginoon. Kapatid, willing ka ba? Willing ka ba na paglingkuran ng Diyos sa buhay mo? Willing ka ba na mapaglingkuran ng Diyos sa buhay mo hanggang sa kahuli-hulihan ng buhay mo sa mundong ito? At hanggang sa pagbabalik niya, willing ka ba mga kapatid? Willing ba tayo? O baka naman, kapag once na dinangka ng Lord sa pagsubok, sa persecution, at sa matitinding pagsubok, tatalikod ka na, atras ka na. Hindi ganun mga kapatid. Kailangan patuloy tayo, magpatuloy tayo. Kahit na mayroong persecution, kasi mga kapatid, kasama na yan kapatid, ang persecution. Kung paano persecute si Lord Jesus Christ, kung paano persecute ang mga disipulo ng Panginoon, ganun din mga kapatid, ang lahat ng sumasampalataya at lahat ng mga nakatanggap ng banal na Espiritu, kapatid, kasama yan ang persecution sa buhay natin. Sa una mga kapatid, unang persecute sa iyo ay ang ka-relatives mo, ay ang pamilya mo, mga kaibigan mo, kung sino yung mga malalapit mo, yun sila, kapatid, ang unang persecute sa iyo. Pero sabi ng Lord, magalak kayo sa mga nagpe-persecute sa iyo. Magalak dapat po tayo mga kapatid. Magalak tayo na pinapersecute tayo ng sino man o kaibigan man natin, pamilya natin. Huwag po tayong magalit mga kapatid. Bagkus, dahil nasa atin ang banal na Espiritu, dumadaloy doon kapatid ang kapatawaran at pagmamahal natin sa kapwa. Diba sabi ng Panginoon na we must love our neighbor, na mahalin natin ang mga nangaaway sa atin. Diba sabi ng Panginoon, love your enemy, love the persecutor. Kaya kapatid, paano pa tayo lalakad? Dapat kapatid, magpatuloy tayo, hindi lamang doon nagtatapos. Ano man ang pinag-uutos sa atin ng Panginoon, gawin po natin ito ng buong puso, na may pagmamahal, na may pagpapakumbaba, sapagkat yan ang nais ng Lord sa buhay natin, sapagkat yan ang purpose ng tao sa mundong ito ay ang paglingkuran at sambahin natin ang Diyos na may likha ng langit at lupa, nagbibigay ng buhay natin kapatid. So paano po natin magagawa ng mga tao kung una hindi sila sumasampalataya sa Diyos, pangalawa kung hindi sila bautismuhan, pangatlo kung hindi sila nakatanggap ng banal na Espiritu, kapatid, hindi nila paglilingkuran ng Panginoon. Kaya nga ganun po yung pangako ng Lord, naibibigay niya ang kanyang banal na Espiritu, unang-una para mabago ang puso natin, ang matigas nating puso. Babaguhin niya, palalambutin pa niya kapatid, at upang masunod natin ng mabuti ang utos at tuntunin niya sa buhay natin. At ganoon din po kapatid, nakita naman natin sa mga disipulo niya kung gaano nila nasunod, na kahit pinasikot sila, na kahit dumating sa buhay nila yung kamatayan, hindi sila tumalikod sa Panginoon. Hindi sila tumalikod kapatid, nagpatuloy sila. So kapatid, ano yung mga bagay na dapat pa nating matutunan at pagpatuloy sa gawa natin sa Panginoon? We must continuously filled with the Holy Spirit. Dapat kapatid, sa bawat araw, lagi tayo magpapuspos ng banal sa Espiritu Santo. Lagi tayo humingi ng fresh anointing of the Holy Spirit. Sapagkat, siyempre, yung kapatid, siya lang magbibigay ng wisdom and knowledge, understanding at pagsasabi sa atin kung ano yung gagawin natin. Kailangan mga kapatid, we must deny ourselves. Natalikuran na natin ng mga mundong bagay na siyang humihiwalay sa Panginoon. Sapagkat sabi dito sa may Efeso chapter 5, 18-20, huwag kayong maglalasing dahil nakakasira ito ng maayos na pamumuhay.
Sa halip, hayaan ninyo mapuspos kayo ng banal na Espiritu. Sa pagtitipon ninyo, umawit kayo ng mga salmo. Diba? Sa pagtitipon pala, dapat po natin kapatid. O sino pa man yan, sa bahay man kayo, lagi natin silang imbitahin. O kahit hindi Sunday, basta yung vacant time natin para kay Lord. Tawagin natin sila, manalangin tayo, umawit tayo. We worship the Lord in the Spirit and truth. Sapagkat yun, kapatid, upang yung paglilingkod natin sa Panginoon ay mag-continuously. Sapagkat sa kapamaraanan yung mga kapatid, lagi tayo bibigyan ng Lord ng panibagong anointing, the fresh anointing of the Holy Spirit. Dadaloy doon mga kapatid at malalaman mo na lang na nangungusap ang Lord sa iyo, na ilalagay ng Lord yung pangusap niyo sa isipan mo. At doon mga kapatid, magkakaroon tayo ng mga vision, magkakaroon tayo ng kakaibang vision na kung saan kung ano yung paggagawa sa atin ng Panginoon. Minsan pinapakita niya sa atin kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Maraming kapamaran ng Lord mga kapatid. Marami. Kaya magpatuloy tayo, magpupuspos tayo sa banal na Espiritu Santo. Umawit tayo, awitan natin siya ng buong puso. Sabi niya rito, sa pagtitipon nyo, umawit kayo ng mga salmo, himno, at ng iba pang mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at pagpuri sa Panginoon. Kapatid, sa pag-aawit, kapatid, hindi ito dapat nanggagaling lang sa isip at bibig natin. 'Di ba? Simula tayo nag-umpisa nito mga kapatid, na hinihiling ko na awitan natin ng Diyos sa buong puso. Sapagkat ito ang sabi ng Panginoon, buong puso kayong umawit at pagpuri sa Panginoon. 'Di ba? Dapat mga kapatid, umawit tayo ng buong puso at nagpupuri sa Panginoon. Kasi kapatid, kung magagaling lamang sa isipan natin, sa memorize natin ang sangkanta niyon, at sa bibig natin, at hindi natin nilagay sa puso, kapatid, wala yung kapatid. Sapagkat hindi dyan nakatingin ang Diyos sa mga lumalabas sa bibig natin o sa inisip natin, kundi nakatingin sa dyan, sa puso, sa ikibuturan ng puso natin. Diyan po siya nakatingin mga kapatid. Sa pag-aawit, sa paglilingkod ng Panginoon, hindi natin kailangan magpaganda para lang mapansin ng mga tao. Hindi ganun mga kapatid. Kung ano man yung suot natin, maging simple lang tayo mga kapatid. Ang pinakamalaga doon mga kapatid ay maipakilala at ma-share natin ang salita ng Panginoon at ang pagmamahal ng Diyos sa mga tao, upang matulungan natin sila, upang mabuksan ang mga puso nila na magsipagsisi at bumalik at magbalik loob sa Panginoon, at magkaroon sila ng tamang relasyon sa Diyos. Yun po ang gusto ng Panginoon. Hallelujah. Patapos na po tayo kapatid. The Holy Spirit gives you power to set the captives free. Kapag once nasa atin ang banal na Espiritu mga kapatid, bibigyan tayo ng kapangyarihan para palayain ang mga taong nakulong sa iba't ibang sitwasyon, pagsubok sa kanilang mga buhay. Gaya ng ito po yung sinasabi ni Lord Jesus Christ sa the book of Luke chapter 4 verse 18 to 19. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, dahil pinili niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang magandang balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na malaya sila, at sa mga bulag na makakakita sila. Sinugo rin niya ako upang palayain ang mga inaapi, at ipahayag na dumating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Kapatid, bibigyan tayo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na ikalat ang salita ng Diyos sa mga dukha. Ito yung mga dukha, ito yung mga mahihirap,
Ito yung mga taong walang alam sa salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, paano natin maipapahayag ang salita ng Panginoon kung hindi po sumasa atin ang banal na Espiritu? Marahil marami nagpapahayag ng salita ng Diyos, ngunit wala sa kanila ang banal na Espiritu, kundi puno lamang sila ng knowledge. Mayroon po akong kakilala mga kapatid na nag-aral siya ng theology. Halos kabisado po niya ang salita ng Diyos. Pero kapatid, hindi po niya magawa ma-share yun sa mga tao. Sabi ko nga kapatid, sa kanila, sabi ko, gamitin mo yan, yung nalalaman mo. Ipahayag mo ang salita ng Panginoon sapagkat yun ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Sa kaibigang namin yung kapatid, lagi po namin encourage yun. Pero darating ang right and perfect time na gagamitin din siya ng Panginoon na matatanggap din niya ang banal na Espiritu Santo. Kapatid, kinakailangan po natin matanggap ang banal na Espiritu Santo upang may pangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Upang makalaya ang mga bihag. Upang sila maging malaya sa anumang umaalipin sa kanila, sa anumang pagsubok, o anumang depresyon, o anumang adiksyon na umiiral sa buhay nila, na makalaya sila sa kasamaan ng mundong ito, na makalaya sila sa masasamang umiiral sa mundong ito, na makalaya sila na palayain yung mga inaapi. Marami akong na-encounter mga kapatid at napapanood na maraming tao nagpapakamatay sa buhay nila. Na-depress sila sa buhay nila. Iba't ibang sitwasyon, kapatid, nagpapakamatay sila dahil hindi nila kaya. Kapatid, bilang lingkod ng Panginoon, at kung sinasabi po natin na nasa atin ng banal na Espiritu ng Lord, nagagawa po ba natin mga kapatid ang ganitong gawain sa Panginoon? Pinupuntahan po ba natin kapatid yung mga taong inaapi? Pinupuntahan po ba natin mga kapatid yung mga dukha, yung mga bulag sa katotohanan, yung mga nakakulong, yung mga inaapi? Gaya po ng mga taong lunod sa addiction, sa mga nagda-drugs, lunod sa addiction sa pornography, addiction sa lahat ng bagay sa mundong ito. Kapatid, kailangan nila ang Panginoong Diyos. Kailangan nila si Lord Jesus Christ, kapatid. Kailangan nilang sumampalataya. Kailangan nilang makalaya. Papaano mga kapatid? Kaya kapatid, ang gusto ng Panginoon ay magkaroon tayo ng willingness na masunod natin siya. Ang kailangan ng Lord ay willing vessel, kapatid. Willing vessel na hanggang kahuli-huli ng buhay sa mundong ito ay paglilingkuran natin ang Diyos sa buhay natin. Kapatid, kawawa kung may nakikita man kayo dyan sa lugar nyo na umiiyak o puno ng problema, kapatid, puntahan niyo. Puntahan niyo mga kapatid. Kausapin niyo sila at ipanalangin. Ipakilala niyo si Lord Jesus Christ. Ipahayag yung salita at yung magandang at pangako ng Panginoon sa buhay nila. At doon mga kapatid, makakalaya sila sa problema nila. Totoo yung mga kapatid, marami din po ako na-encounter niyan, na sa iba't iba ako ginagamit ng Lord, kapatid. At tunay nga po mga kapatid, nakakalaya sila doon. Magpapasalamat sila sa Diyos na marinig nila yung mensahe ng Panginoon at maranasan nila yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay nila. Alam ba kapatid, ang sarap ng pakiramdam na maririnig mo sa kanila
na mayroong totoong Diyos. Na sinagot, na tinugon ng Lord ang panalangin ko. Kapatid, ang sarap ng pakiramdam. Sapagkat napaparangalan nila ang Diyos. Napapasalamatan nila. Naaalala nila ang Lord. Ganun ang gusto ng Panginoon, kapatid. Para sa mga taong naglilingkod sa Kanya. Para sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Para sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Kapatid, we are the vessel. We are the vessel. We must desire to do the will of our Lord God Jesus Christ in our life. Kailangan mga kapatid, magpatuloy tayo. Huwag na tayo mga kapatid magpakalasing pa sa mundong ito. Bagkus magpakalasing tayo at magpakapuspos sa banal na Espiritu Santo. Huwag na tayong umayon pa sa takbo ng mundong ito, kapatid. Sapagkat umayon tayo sa takbo ng kalooban at sa anumang pinapagawa sa atin ng Panginoon. At doon mga kapatid, mababagong pananaw natin, mababagong pananalita natin, at mababago ang puso natin at ang buhay natin mga kapatid. At ang buhay na yun, kapatid, yun ay ang bagong buhay na gumula sa ating Panginoon. At yun, kapatid, ay nakakalugod sa Kanya. At bilang lingkod din ng Panginoon, mga kapatid, sinugurin niya tayo, mga kapatid, hindi lang magsalita, magpahayag salita ng Panginoon. Hindi lang po tayo sinugo ng Lord para magpagaling at pagpalas ng mga demonyo, kundi, kapatid, sinusugo niya rin tayo para tulungan ng mga mahihirap, kapatid. Para tulungan ng mahihirap. Yan ang pinaka-importante sa lahat, mga kapatid, na tulungan ang mahihirap. Sapagat ganun sabi sa may Hebrew. Ganun sabi niya sa may Matthew, na kung tinutulungan natin ang mga mahirap, ay para rin natin siya na rin ang tinutulungan natin. Diba? Kung gano'n lang ka-importante sa Diyos na tulungan natin ang mga mahirap. Kaya sabi niya ito na para tulungan ang mga dukha eh. Diba? Kung meron man tayong kakayahan sa buhay natin bilang lingkod ng Panginoon, bilang mga anak ng Diyos, bilang sumasampalataya, at bilang nagpapatuloy sa paglilingkod ng Diyos, sa Diyos. Kapatid, kung meron man tayong kakayahan, o anumang bagay yan, paman yan, o kahit na maliit pa man yan, kapatid, nais ng Lord na tulungan natin ang mga mahihirap. Tulungan po natin sila, mga kapatid. Kung wala man po tayong kakayahan, at alam po natin na wala tayong kakayahan at tumulong na magbigay ng mga bagay sa mga mahihirap, kailangan din po natin silang ipag-pray. Isama po natin sila na dalangin natin, Panginoon, tulungan niyo po ang mga mahihirap. Gamitin niyo po, magpadala po kayo ng mga instrumento mo para, Lord, na matugunan nila, na matanggap nila yung mga panalangin sa kanilang mga buhay. Kapatid, sa pandemic ngayon, kapatid, nais ng Lord na magamit ka, na magamit tayo na tulungan ng mga mahirap, lalo sa bansa natin. O nasa man tayo sa iba't ibang lugar o sa iba't ibang bansa. Kung meron man kayo dyan, kapatid, na nakikita na mahirap, o mga pulubi, o ano pa mang nilalapit sa ng Panginoon, kapatid, kaya ka nilagay ng Diyos dyan. Kaya ka in-anoint ang Panginoon. Kaya inalaw ng Lord na makita yan sa iyo para tulungan mo sila. Tulungan mo sila, mga kapatid. I-share the gospel at tulungan mo sila. Kung meron kang kakayahan man, bigyan mo sila. Sapagkat doon, kapatid, nalulugod ang Diyos sa bawat buhay natin. Sapagkat sa sitwasyon yung, kapatid, maaalala nila ang Diyos, mapapasalamatan nila at mapapapurihan sa kanilang mga buhay. Hallelujah. Thank you, mga kapatid. Dito po na po nagtatapos.
Kaya kapatid, ang gusto ng Lord, God needs you is to, yan nga po, ang gusto ng Panginoon, willing vessel, willing heart. He needs our time. And we need to surrender our life to Him. We need to surrender to the Holy Spirit. Hallelujah. Salamat po mga kapatid. Naway, kaya po kayo natutunan mga kapatid. Naway, ang mga salitang narinig nyo ay tumimo sa iyong mga puso. Right now, I pray for you, kapatid. Right now, na kung di mo pa natatanggap ang banal na Espiritu, right now, tanggapin mo sa mga oras na to. Let me pray for you, kapatid. Lord, salamat po, Panginoon ko, Lord God, sa pagkakataong ito, sa pinangyari mo, Panginoon, about sa banal na Espiritu, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na kinakailangan po ng tao, Lord God, ang iyong banal na Espiritu upang, Lord God, ay mabagong puso nila, masunod namin ng mabuti ang tuntunin mo at mga utos mo sa aming mga buhay, Panginoon ko, Lord God. Right now, Lord God, Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ. Lord, yung sino mong Panginoon, Lord God, hindi pa nakakatanggap ng iyong banal na Espiritu, Lord, let you pour out your Spirit be upon them. Right now, baptize them, Lord God, right now, in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ, set your fire, Holy Spirit, be upon them right now. Right now, let your fire of your love, Lord, by the power and the anointing of the Holy Spirit, right now, in Jesus Christ's mighty name. In Jesus Christ's mighty name, Lord God. Lord, thank you, Jesus Christ. Sa lamang po, ang pinakamataas na papuri, kadakilaan, kalulahatian, kapangyarihan at pagmamahal. In the mighty name of your Son, Jesus Christ, Father God. At sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na gumagabay po sa amin, Lord. Lord, we ask, Lord God, na puspusin niyo po kami palagi ng iyong banal na Espiritu. Lord, we ask the fresh anointing of your Holy Spirit be upon us, Lord God. Lord, lagi niyo po, Panginoon, iunat ang iyong mga kamay sa amin, Panginoon, upang mangyari, Lord God, ang kalooban mo sa aming buhay. Lord, we ask the boldness of faith, Panginoon. Lord, yung katapangan na maipahayag sa salita mo, Panginoon. Lord, yung kagalingan na Panginoon, ipadali mo sa amin upang, Lord God, ay magkaroon din po Panginoon, na sino man, Panginoon, yung ipalapit mo sa amin, mga sakit karamdaman, Lord God, sa pangalan mo, Lord Jesus Christ, sila ay magsisipaggaling, Panginoon ko, Lord God. Ano mga sakit karamdaman ay gagaling sa pangalan mo at sa kapangyarihan mo, Lord Jesus Christ, by your the anointing of the Holy Spirit, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon ko, Lord God, by your authority, your power, by your Holy Spirit, Lord God, magpapalayas din po kami, Panginoon ko, Lord God, na may mga inaapihan, na alipin ng mga demonyo para sa buhay ng tao, Lord God, upang sila makalaya, Panginoon ko, Lord God. Lord, upang, Panginoon ko, Lord God, na makalaya ang mga bihag, Panginoon, mabuksan ang mga mata ng mga bulag, Panginoon ko, Lord God, at Lord, mabuksan ang kanilang mga pandinig, kanilang mga puso, Panginoon, upang, Lord God, maparangalan kanila, mapasalamatan, at matanggap kanila sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga puso, Panginoon, Lord God, at upang, Lord God, mailapit sila sa iyo, at may balik muli ang tao, Panginoon ko, Lord God, sa iyo, Panginoong Hesus. Sa pamagitan mo, Panginoong Hesus Kristo, and with the power of your Holy Spirit, Lord God. Lord, ang nice po, Panginoon, Lord, na may balik muli ang relasyon ng tao sa Diyos. Lord, salamat po, Panginoon, Ama. Salamat po muli, Ama, sa lahat ng ito, sa pagpapala mo, sa kagalingan mo, sa anointing mo, sa banal mong Espiritu, Panginoon ko, Lord God. So, salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin. In the mighty name of Son, Jesus Christ. Amen and amen. Thank you, Lord. Salamat mga kapatid. God bless everyone. In Jesus Christ's mighty name. Hanggang sa muli po. Hallelujah. Amen. Glory to God.